O yung si Inday Sara Duterte mismo may sabi nun, no? Na ang kanyang pangalan, Masyong nakuha umano yan, na ang kanyang pangalan ay kasama sa ICC, kasama nga daw po si Bato de la Rosa. Nangunguna pa, mas mauuna si Bato de la Rosa kaysa kay VP Sara. Bato de la Rosa at Senator Bongo. Yan daw po ang second batch, mga kabayan. Kasi ang first batch si dating Pangulong Duterte. Di ba? Ang second batch daw ho, si Bato de la Rosa, si Bongo at yung ibang mga PNP chief kagaya nila Albayalde. Ngayon, dahil nakuha nila yung impormasyon na ganyan, mga kababayan, si Senadora Amy Marcos pipigil yata, no? Mukhang gustong sabihin na hindi uubra sa kanya ang ICC. Mga bossing, pakinggan ho natin ito, no? Sabi ni Mityan Gamboa, malapit-lapit na sila, excited na sa part 2 ng hulihan. Oh, game. sunod na umanong paaresto ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. Nako po. Talagang palapit. Ganyan din ho di ba yung kay dating Pangulong Duterte? Una, usap-usapan lang Merong nakuhang impormasyon, ganito, ganyan. Si dating Pangulong Duterte, pag uwi ng Hong Kong, galing ng Hong Kong, paglapag sa Pilipinas, ayun na, aresto. Nangyari naman ho, mga kababayan. So, eto mangyayari din ulit, mga bossing. Nako po. Sabi ni Elena Garcia, the parcel is in sorting facilities. Netherlands. Oh. Base yan sa impormasyong nakuha umano ni Senator Amy Marcos. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. May impormasyong nakuha si Senadora Amy Marcos. Ayan, dyan nag-uumpisa yung mga yan, mga bossing Ano na naman kaya pakiramdam ni Bato de la Rosa? Ano po? Kasi pagka yung mga ganito ang napag-uusapan, no? Pagka ganito yung mga topic ko, mga bossing, medyo hindi mapakali si Senator Bato de la Rosa. Napapalit yun ho, mga kababayan. No, napapasigaw ng Mick Madi si Senator de la Rosa. Sabi ni Ma'am Aba, Bato, binubulos na sa kaba. Makarinig lang ho yan. Nung 3 letrang ICC, iba na po yung iba na po yung kilos niyan. Ano po, talagang mayat maya nagpapaliwanag. Mayat maya nagpapaliwanag si Bato de la Rosa, si Bongo tahimik lang No? Gaganon-ganon lang si Bongo, tahimik lang. Pero siguro kinakabahan din ho, mga bossing. Tuloy. Posibleng ipaaresto na rin daw ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. Ayan po, dahil ako naniniwala ko dahil po ito nag-ugat doon sa sinabi ni Arturo Las Cañas na itinuloy ni Inday Sara Duterte yung Oplan Tokhang doon sa Davao, no? Pagkatapos ng termino ng dating Pangulong Duterte. Ano po? There are also allegations that several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, Malamang ho nito, mga kababayan, hearing na naman ho. Kasi yung hearing naman na yun ni Senadora Amy Marcos, halata naman po, no? Na kumbaga para wala, bumabagsak ang aking kandidato. Hindi, ganito yan. Napansin ko. Kasi nung una naman, si Senadora Amy Marcos, pumapasok yan yung nasa alyansa. Madami ang nagpikit mata kay Amy Marcos na, wala tinaas ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang kamay. Di wala tayong magagawa, di suportahan natin si Amy, no? Mukhang okay naman yung magkapatid Pero nung nagpa-hearing na ho, mga kababayan, at binanatan ang gobyerno, bumagsak ho yung kanyang kandidatura. Siguro ho, nung pumapasok siya, 7 and 8, naku, ayaw ko ng posisyon na ganyan Ang gusto ko yung mala Robin Padilla, number 1 position. Subukan ko nga.
nakunin yung kakaunting boto ng mga DDS. Naghangad, sinubukan mamangka sa dalawang ilog, mga kababayan. Ayun, palso. No? Biruin mo, hirap na hirap siyang paniwalain sila Panelo, hirap na hirap siyang paniwalain si Hanilet. Hirap na hirap siyang paniwalain sino pa? Sila Maharlika. Si BP Sara, ang tingin ko ho dyan, mga kababayan, yung pagsama ni Inday Sara Duterte kay Amy Marcos, rest back ho yun eh. Pagganti po yun eh. Bakit to? Simple lang, no? Kapag etong si Amy Marcos, sinamahan ko doon sa kanyang kandidatura at inendorso ko at napalapit sa akin ulit si Amy Marcos, yung mga loyalista, yung mga sumusuporta kay Amy Marcos, mauubos yun. No? Kasi aayawan nila si Amy Marcos. O yun, tingnan nyo yung nangyari sa kandidatura. Daus-dos. Nung nag-hearing, sabi ni Chis Escudero, huwag gamitin ang Senado sa pangangampanya. Ito, mukhang hearing na naman ho ito, mga kababayan, kapag ka nangyari yung narinig nilang balita. Di ba? Na susunod na aarestohin sila Bato de la Rosa, Inday Sara Duterte, at Senator Bongo. That the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. Tumanggi ang senadora na pangalanan ang kanyang source. Nito Meron na talaga. Hindi lang sinabi kung sino. Exciting to, mga kababayan. Anong buwan ngayon? Abril, Mayo? Baka June yan, no? Kasi Mayo election, baka June. Tingin ko June yan, mga kababayan. Sabi ni Joshua, Mark Gregory, hanggang June 30, 2025 na lang si Manang at hindi na yan makabangon pa. Wala. Bilyon, tama. Yung kumakalat na balita na ginastos sa kampanya ni Manang Amy. Pero wala, hindi maiangat. Noong linggo, sinabi ni VP Sara na nakarating na rin sa kanya ang bali-balitang ipaaaresto siya. Oo, na ako sa listahan. Daghan kaayo mi. Yan, madami kami sa listahan. Ano po? Nga naa sa listahan sa ICC. Kung ipaaresto man daw si VP Sara, tiniyak ni Senator Amy na haharangin niya ito. Muli niyang iginiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Paano kaya gagawin ni Manang Amy doon, ano? Pero yung mga sinasabi ni Manang Amy, makikita natin kung ano yung magiging hakbang niya at kung paano niya haharangin yung ICC. Samantala, ibinunyag din ng senadora ang umano'y master plan ng gobyerno para pabagsakin ang mga Duterte. Yan daw Sandali. 2017 pa lang may mga nagrereklamo na kay dating Pangulong Duterte. Hindi pa presidente si Pangulong Bongbong Marcos noon eh. Meron ng kaso sa ICC eh. Paano magkakaroon ng pagpapabagsak sa mga Duterte? Actually ang nakikita ko dyan, mga kababayan, kada sampa po ng entablado ng mga Duterte, no, doon sa kanilang mga mautog-mautog, taong bayan ang umaayaw sa kanila. Mismong sarili nila ang nagpapabagsak sa kanila. Di ba? Ako, wala naman akong narinig kay Pangulong Bongbong Marcos na ayawan nyo na tong mga Duterte na ito. No, ganito. Banatun sila ng banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulo mga kababayan, tahimik lang. Tayo na nga yung nagagalit eh. Nabubwisit na tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ho? Kasi sabi natin, PBBM, sobra na yung banat nila sa iyo. Below the belt na yung mga banat nila sa iyo. Umalma ka na. 'Di ba? Lumaban ka na. Tayo yung naggaganon eh. Nabubisit na aasar na tayo eh. Kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. 'Di ba? Pero bakit tayo tinabangan? Makarinig ka, si Bongbong Marcos adik. Tapos malaman mo wala silang ebidensya.
O, di ba? Sila ang mismong sumisira ng kanilang sarili. Eh bakit ngayon isisisi sa mga sa mga nasa gobyerno at at sa gobyerno ng Pilipinas na merong Oplan Duterte? Ano 'yan? Huwag lumabas sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ang lahat Matagal na 'yun. 'Di ba? Haba na niyan. 2017 pa nga lang meron ng diyan reklamo. daw ng ito nakasaad sa dokumentong pinamagatang Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan ng kaalyado ng administrasyon na lakas CMD. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politika. Ek, kawawa naman yung mga namatayan, no? Kawawa naman yung may namatayan na 3 taong gulang na bata. Shit happens daw, sabi ni Bato de la Rosa. Yung 7 taong gulang, si Kian de los Santos. Oh. Na mag-e-exam kinabukasan. Tama na po, test ko po bukas. Kawawa naman yung mga yon, Manang Aimee. Tapos ang dadahilan lang kaya inaresto dahil sa political. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Dahil do sa dahil tatakbo si Inday Sara Duterte. No, sa pagka presidente. Ilinaw naman ni Senator Amy Marcos na hindi pa pinal na committee report ang inilabas niyang findings. Gayunman, kasama na rin dito ang kanyang rekomendasyon na paimbestigahan sa ombudsman ang ilang opisyal ng gobyerno na may partisipasyon sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Pero ano po ang sabi? Cut ko na 'yan, no? Wala naman paulit-ulit lang din 'yan . Ano po ang sabi ng Pangulo kay Amy Marcos? President Duterte, sabi ni Senator Remy, Another day. on the Senate arrest of on the ICC arrest of former President Duterte, sabi ni Senator Remy, politically motivated daw, designed to bring down the Dutertes, and there's an effort na para pagkatuman ng media. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Thank you very much, guys. Salamat, sir. Hindi ho ba, mga kababayan? Ay, nako. Anyway, mga boss, Chief Amo, sir, ako po'y magpapaalam na din sa inyo, no? Dahil kailangan ko maligo. Tapos, lilipat tayo doon sa live ng The Big Five. Ulitin ko, mga kababayan. Wait nga, siguraduhin natin kung 12:30 ba bago kayo mag-guest. 12:30, 12:30 talaga 12:30, mga bossing. Absent, may absent na isa. Magpapaalam na ho muna ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Lipat po kayo doon sa live ng The Big